Very peaceful hospital. Very peaceful. So, it's peaceful. Outside, like nothing is, no war inside. But inside is the real battle. So, kakauwi ko lang guys. Ang sipag ko mag-vlog. Well, okay, wait. Bis muna tayo. Pala guys, kaya ako nag-vlog ngayon kasi alam ko may laman yung magical ref natin. May relyenong bangus. At saka may gulay na okra. May gulay na okra. May relyenong bangus. At saka may bread daw doon. Oh. Off kasi ni Ate Juliet ngayon. Alam mo na yan, pag off ni Ate Juliet, magluto talaga yan siya. So, syempre tayo maulo na ng blessing. So, mag-vlog tayo today. Because, meron din, oh wow, that's nice. Ito yung bread. Bongga yung bread ni Ate Juliet. Naglaway tuloy ako. Expertise niya yung ensaymada na yan. Gusto ko sana kung yung malaki kasi nakalimutan ko, nakikihingi lang pala ako. Yung nakikihingi ka lang tapos yung malaking parte ang kinuha mo. So, painit na din yung relleno. Hindi naman to relleno, parang bangus lang to. Dahil ito kanina niluto to ni Ate Juliet eh. Hindi ako kumakain ng bangus guys kung nanonood kayo ng vlog ko. Pero, this is not the time to inarty. Okay? Kailangan din kainin lahat na pwede natin makain dito na hindi chicken. Kasi, guys, ang rason pala ba't hindi ako kumakain ng bangus is, meron pala siyang may tanglad pa sa loob. Bonggo si Ate Juliet. Ang simple reason ba't hindi ako kumakain ng bangus guys, kasi matinik siya. Kasi diba mabilis ako kumain. Para kasi akong lalaki kung kumain guys. My gosh, I just realized something. Ang pinaka matinik na part ng bangus ay ang buntot. Yun yung kinuha ko yung buntot. Pwede ang kunin ko yung tanglad. Makain ba ang tanglad guys? Uy. Hindi ako magbida-bida guys na kunin ko yung buntot. Balik ko ito. Yung tiyan ang kunin ko guys. Balat na lahat ng kinuha ko yung tinikang. Hindi ako kumakain ng bangus guys, pero kainin ko yan. Bala kayo dyan. Bala kayo sa buhay niyo. Painit na natin. Tingnan yung kanin ng Indian food guys. Ganyan oh. Butil-butil. Kinuha ko yung isa doon kasi wala naman ang kakain. Ang dami pa. So kinuha ko siya. Kanin ba to o ano? At nang nakasama ko na nationality, so as if naman sobrang dami kong nasamahan ng nationality. Tayo lang Pilipino ang nagra-rice ng walang halo, like tubig lang, like plain. Meron ako one time na yung Arabo ko na kakilala dati, sabi niya, paano kayo kumakain ng kanin na walang halo? Kasi yellow kasi ang kanin nila guys. Tapos yung kanin nila may lasa na dati. May natimpla pa. Natimpla na yung kanin nila. Kaya tayo diba plain kasi yung ulam, doon tayo bumabawi sa ulam. Pero ang ulam din natin guys, ano lang din, sibuyas, bawang, paminta, asin. Sarap na masyado. Ayan, pag hindi kayo maselan sa pagkain gaya ko, tapos mapunta kayo sa yung Ministry of Health na ang ospital nyo nagbibigay ng cooked food, solve na kayo. Hindi mo na kailangan magluto guys. Kasi kahit ano sa akin, kinakain ko. Basta naluto lang. Ikain na tayo guys. Magkamay ako guys kasi ang bangus. May laban kami ng bangus ngayon guys ha. So magkamay muna ako, okay? One eternity later. Hello. So kagigising ko lang. This is the next day. And may pakita ko sa inyo. Kakain sana ako. Ano na alauna. Pakita ko sa inyo ang magic talaga ng ref ko, guys. May magic talagang ref ko. Yes. Oh. Meron tayong sweets. I think this is basbousa. Parang Sudani food ito. Biglaan na lang siya nandyan. Parang bigay ito ni Jumaa. Sudani food yan. Diba? Magical. Ay, ilabas ko pala ito. Itong kainin ko na gulay. Magical ref. So,
Kainin natin yan. Ito ang ating ulam. Kakaiba yung prutas nila ngayon, peras. Kakainin ko yun, guys. Kumakain ako niyan. So, anong ulam ngayon? Feeling ko walang gulay ngayon. Ipin ko nga ulam. Init pa siya. Hindi ko na kailangan initin. Good. That's great. See, manok na naman. Sabi ko sa inyo, guys, kakasakit tayo nito. So, hindi ko kakainin yung manok niyan. Ito ang kakainin ko. The next day. Hello! Good morning, guys! Hashtag struggle is real talaga tayo. So, tayo ay nanggaling sa ospital. Dito lang sa ospital namin. And, nag-try ako nag-arrange ng mga pwede nating magawa para hindi na tayo pumunta ng private bukas sa Taif. But, the problem is wala akong driver. May PHC kasi kami dito, dispensary. 15 minutes or 10 minutes away. Pero walang magdadrive sa akin papunta doon. Yeah? Ang hirap ng ano. Ang hirap pag malayo yung lugar. Hindi ka rin naman pwede mag-taxi or karim kasi yung lugar ko scary. You know what? Kung walang magdadrive sa akin, magpa-private ako bukas. I will not stress myself. So now, kakain tayo. Buti lang natulog ako. Natulog ako ng maga, guys. 2 AM pa lang natulog na ako. Maga yun, ha? Kasi usually 4:30 ako natutulog. So we're gonna eat our breakfast for today. And we will see kung may available slot yung dispensary natin ng 1 PM. Kung may available slot yung dispensary natin ng 1 PM, magpapabunot tayo. Kaso nga lang walang magdadrive sa atin. So we will see. God will do it. God will do it. Okay? We've done our human part. Our human part is to, you know, ask and asikaso. I mean, hindi lang ako naghilata. Ginawa ko naman yung part ko na magtanong-tanong. And then, para yung situation ay mag-timing, ang Diyos nang bahalang mag-timing doon, di ba? Kasi hindi ko na yun makakontrol. I'll just eat, enjoy my day off, and pray that there will be no referral. Please, Lord, walang referral. Okay? Guys, alam nyo ba? Iwan ko muna yung ilaw ko. Diba, kakasabi ko lang na ano, ang hirap talaga, ganyan-ganyan. But yet, hindi ako magsistress out. Like, enjoy ko na lang yung off ko. Kakain ako everything and all. Alam nyo, after ko kumain, si Ate Vilma, yung taga-PHC sa dispensary, tumawag siya. Tumawag siya sa akin. Tapos sabi niya, susunduin ako, 10 minutes nandiyan yung driver, susunduin ka. Oh, di ba problema ko kanina? Walang magdadrive. Guys, kapag ipapasa Diyos nyo talaga lahat ng pinagdadaanan nyo, I mean, alam mo, ang Diyos ang gagawa ng perfect time. Ay, grabe. Kakatapos ko lang, kaka-off ko lang ng video na yun. Yung Diyos ang naghanap ng driver para sa akin. So, yun na nakita nyo. Pumunta ako ng PHC. Sinek ako ng dentist. Unfortunately, wala siyang ginawa kasi sabi niya kailangan niya daw i-x-ray. Wala naman silang x-ray. Kasi baka daw may something daw sa loob. So, inano naman niya, chinek niya. Actually, guys, wala siyang pain. Hindi siya namaga. Sobrang sakit lang niya pag iniinuman ko ng tubig. And then, sabi niya sa akin, better daw na pumunta ko ng private para may x-ray. Tapos, dun din mismo gagawin. Kasi hindi niya daw alam kung, ano yun, filling, lalagyan lang daw ng cup, or iruroot canal. Nandoon lang daw ang gagawin sa akin. So, alam niyo guys, first time ko magpapabunot. Pero alam niyo guys, ang advice niya, hindi ko gusto bunutan ng ngipin mo kasi never na bunutan ang ngipin mo. Kung kaya naman na i-feeling lang, i-feel niya lang daw, sabi niya. Anyway, after nun, yung driver na yun, same driver, na-recommend kasi ni Ate Vilma, punta daw ako ng private. May private pala dito na medyo malaki. So, pumunta ako ng private. Unfortunately, 4:30 PM pa ang schedule ng kanilang dental. So, babalik ako ulit ng 4:30 para malaman natin kung anong gagawin ng doktor sa aking ngipin. And at least, may kilala ka na akong driver. Wala kasi akong kilalang driver na taga dito talaga, guys. Well, actually, meron yung mga driver ng mga
ano dito, Sudani, mga Indian, kasi dala kasi nila asawa nila. Pero, alam mo yun, parang hindi na jahe. Meron talaga, at least meron ng driver talaga siya. Yan lang kasi nakakatakot guys, pag hindi mo kilala yung sasakyan mo, yun ang nakakatakot. Especially dito sa Gia, sa lugar ko. Medyo hindi pa civilized, medyo ano pa, outdated pa yung mga tao. Walang problema sa salita. I can talk to them in Arabic. I can understand. Hindi ako takot, hindi ako confident makipag-transact. Hindi, parang, kumbaga, hindi barrier, wala akong language barrier, walang problema. Kaya akong makipag-usap. Ang takot ko guys, yung sasakyan. Wala akong problema kahit mag-isa ko, basta kakilala ko yung driver. Wala akong problema. Yun lang naman guys, ang problema yung sasakyan. Yun lang nakakapatigil sa akin. Yun lang nakakapadismaya. Basta may sasakyan na ako nakakilala ko. Kayang-kaya naman mag-transact. Plancha, laba, habang hindi pa tayo nakapabunot ng ngipin, edit ng video konti, pahinga. And we also pray na hindi ako matawagan ngayon, please, para ma-enjoy natin ang off natin. Yay! So, since it's still early, praise God. So, katatapos ko lang magplansya ng 4 na set ng uniform at ngayon naglalaba ako. I know, baliktad. Dapat naglaba muna ako bago magplansya, di ba? Kasi, i-share ko lang sa inyo about pagiging affiliate. Kasi, parang dun sa, ewan ko kung anong vlog ba yun, yung TikTok affiliate, pagiging TikTok affiliate ko. Guys, uulitin ko, ang pagiging TikTok affiliate, hindi mo kailangan magkompra ng stocks, hindi mo kailangan ng malaking kapital. Ang kailangan mo lang TikTok account, internet connection at time para ma-promote ang videos sa iyong TikTok. Actually, kung anong pwedeng mga gamit mo sa bahay, pwede mong gawa ng video. Ang pagiging affiliate is basically paggawa ng video at paglagay ng yellow basket. Kapag may bumili sa yellow basket mo, may commission ka. So, dun sa last vlog ko na nakita nyo na may benta ako na almost 74,000. Kita yun guys na pagiging affiliate ko. Meaning, that is my passive income. Wala akong products. Sadyang may nagkiklik lang talaga ng mga videos ko at nag-order sila. So, yun ang pagiging TikTok affiliate. Again, kung interested kayo maging TikTok affiliate, pinanood ko lang sa TikTok guys kung paano maging TikTok affiliate. Mas maraming influencer ang magandang pag-explain nila. So, yun lang ang kailangan nyo. Hindi nyo kailangan ng registration. Actually, mas mabilis ang earnings sa TikTok. Kasi, now, announcement, Shopee affiliate na rin ako. Nag-apply ako 1 month ago. 1 month kasi ang ang confirmation ng pagiging Shopee affiliate. Ang TikTok sobrang bilis instantly. Yes, ngayon nasa Shopee na rin tayo. Hindi ako magbebenta ng products. All I need to do is share the link, and kapag may mag-order sa link na shinare ko, magkakaroon ako ng commission. Ganun yung Shopee. At isa pa guys, itong pagiging YouTuber. Paggawa-gawa ko ng video, kung nanonood ka ng video ko, I got my first ever YouTube sahod. I think 3 years ago. Funny story yung nangyari. Lalagay ko ang link sa baba ng first ever YouTube sahod ko. It was really a fail. Pero nakuha ko yung pera ko. And now, since nag-stop ako ng almost 2 years, so syempre, na-stop din yung ating earnings. The way pala guys ng pag-earn ko sa YouTube is, pag nagkakaroon ng ads, pag hindi nyo siniskip yung ads ko, yung totally tinatapos nyo yung ads, saka ako nagkakaroon ng earnings sa YouTube. Shopee affiliate na! Yay! Yun lang. Nag-start na ako nag-share ng mga link. Tapos chinek ko yung dashboard ko. Meron daw akong 1 visitor. Kapatid ko yung nag-click ng link. Inutusan ko eh. Sabi ko, i-click niya yung link. Tapos sabi ko, order ka sa Shopee, gamitin mo link ko. Nag-order nga siya sa Shopee. Ako naman nagbayad. CCR ako. Mag-CR muna ako guys, ha? Okay. So, i-close na natin ang vlog natin guys. I-update ko na lang kayo sa next vlog ko about my ngipin. Kung ano ang nangyari sa ngipin ko. Kung nagawan ba ng paraan ang ngipin ko o hindi. Nilabahan ko na yung uniform ko guys para mamayang gabi matuyo siya. Plansyahin ko na rin kasi diba off ko ngayon, tapos 7 araw ako duty na straight PM. Pag PM kasi ako guys, hindi ako makaplansya. Kasi nga diba tulog na si Ate Juliet. Kung curious kayo guys, no? Pag sinasabi kong si Ate Juliet, siya yung roommate ko.
Si Ate Juliet yung aking Juliet. Si Ate Juliet yung aking roommate na morning shift lagi ang duty niya. Yeah. Okay na guys, i-close na natin ang ating vlog. Thank you very much guys for watching this video. So, kaninong panty yun? If you're new to my channel, don't forget to subscribe to my channel and like this video. Maraming salamat sa walang sawang panonood guys. Remember to keep safe all the time and God bless you all. Okay? Bye na. Salamat.